tools tulad ng matutulis na bato, panghiwa ng karne, at pandurog ng buto. Ibig sabihin, marunong silang gumawa at gumamit ng kasangkapan kahit maliit ang kanilang utak at katawan. May ebidensya rin na marunong silang gumamit ng apoy na isang napakahalagang kakayahan sa sinaunang panahon. Ang apoy ay hindi lang pangluto ng pagkain kundi proteksyon laban sa mga mababangis na hayop. Nagbibigay ng init sa malamig na gabi at nagsisilbing ilaw sa loob ng kuweba. Natagpuan ng mga mananaliksik ang mga bakas ng sunog ng lupa at uling, pati ang mga butong may marka ng pagkakaluto na nagpapakita ng kontrolado nila ang apoy. At hindi lamang ito aksidenteng naganap. Hindi ligtas ang kapaligiran ng Flores noong panahon nila. Kasama nila sa isla ang mga Komodo dragon na malalaki pa at agresibong mandaragit. May mga dambuhalang daga na halos kasing laki ng pusa. May malalaking ibon na kayang manghuli ng maliliit na hayop. At may mga reptalyang mapanganib. Para sa isang 3 talampakan tao, ang bawat lakad sa gubat ay maaaring maging huling lakad na. Kaya pinaniniwalaan ng ilang eksperto na sila ay gumagalaw ng grupo. May pagbabantay at may mga lugar na may apoy para panakot sa predator. Ang kanilang pagkain ay nakadepende sa kung ano ang available sa kapaligiran. Kumakain sila ng maliliit na hayop, ibon, reptalya, prutas at ugat ng halaman. May ebidensya rin na pinoproseso nila ang karne ng isang dwarf elephant na tinatawag na stegodon. Hindi ibig sabihin na isa lang ang mga ngaso. Malamang ito ay gawa ng grupo gamit ang simpleng strategiya at paulit-ulit na pag-aatake. Hanggang ngayon, hinahanga ng mga researcher kung paano nagawang mangaso ng malalaking hayop ng isang napakaliit na uri ng tao. Isa sa pinakamalaking misteryo tungkol sa kanila ay kung paano sila naging epektibo sa kabila ng maliit na brain size. Ayon sa lumang paniniwala, mas malaki ang utak, mas mataas na talino. Pero binago ng habit humans ang ideyang ito dahil malinaw na nakakagawa sila ng mga tools, may sistema ng paghiwa ng hayop at may kontrol sa apoy. Ipinapakita nito na ang talino ay hindi lang masusukat sa laki ng utak kundi sa paraan ng pag-angkop sa kapaligiran at sa paggamit ng limitadong kakayahan para mabuhay. Napakahirap ng araw-araw ng buhay para sa kanila. Walang kasiguraduhan ang pagkain, walang gamot kapag nagkakasakit, walang ospital kapag nasugatan, at walang matibay na tirahan kapag may bagyo o lindol. Ang isla ng Flores ay may kasaysayan ng volcanic activity at may mga layer ng abo na natagpuan sa mga archaeological site na palatandaan ng pagsabog ng bulkan noong sinaunang panahon. Ang ganitong sakuna ay kaya magbura ng maliit na populasyon sa loob lamang na maikling panahon. May mga pag-aaral na nagsasabing maaaring nag-overlap ang habit humans at ang modernong tao sa timeline. Ibig sabihin, may posibilidad na nagkita sila o nagagawa ng resources. May mga lokal na alamat sa Flores tungkol sa